Yan. Or bakit may nagtanong ng ano, anonymous attendee, single ka ba? Single ka ba daw? Ay, hala. Di Sorry, ba? di na. Sorry, di na Oo, ako okay single. lang. Meron na. Sorry. Ayan. So, hi, good evening, guys. Are you ready to get started sa Kaizen episode natin? Yay! Comment ready. Comment ready if you're ready. Ready, guys? Yeah, pwede na tayo mag-start. Watching from Negros. Ayun, let us know pala, guys. Where are you watching from right now? Anong city? Yan, comment niyo yung city niyo. Davao, Pangasinan, Oh, ang daming Davao ah. oh, Quezon City, hello Cebu, sa mga taga Laguna. Hi. Santa Mesa, Cebu, Lapu-Lapu. Madaming Cebu and Davao, in Oo fairness. nga po. Baguio, o Baguio. isang tao lang ba lahat ng Baguio? Baguio, Chinatown, Ooh. Bicol, Batangas or Moc, Samar. Parang konti lang yung ano no, yung mga Quezon City kasi ako taga Quezon City ako. Ito pa yung Ay, onti. talaga. Quezon City Metro Manila. Ang dami Ah, halo-halo. Yan. Hi guys, hi guys, kahit saan kayo nanonood right now, welcome to the QC. evening. QC, Ay, ayan, QC. Yan. Bulacan. Watching from phone. Phone. Okay, Karen, Ganda you, yan. you win the night. Grabe. Ayan. Ganda yan. Sige, yeah, we can start na. Hi guys, welcome to Kaizen number 27. Our special guest for today is Angel Umpad. Yan, siya yung ano, sinasabi ko na third year college student who finally closed her first client, copywriting client. Tapos ano, high paying pa, di ba? So, ayun Angel, Hello. kamusta ka naman? Okay. Okay lang naman po. Medyo kinakabahan. Pero okay Nakabahan. naman. Okay naman. So, Daming tao eh. oo nga. Naman. Right now, 180 na actually tayo sa Zoom. So, yan. Ah, Ay, thank happy you. birthday nga pala, Angel. Thank Yan. you. So, kasi birthday ni Angel sa January 20th. Yan. So, Naging right now, 21. masasabi pa namin na, ano, 20-year-old copywriter Mm, pa sa mm. sa episode na to kasi on Saturday. Mag- 21-year-old na ako. Yeah. mga January babies talaga. Ay, Magaganda hala. sila Thank you. lang. Thank you po. Ganun ba yun? Thank you. Thank you, Ayan. Happy guys. birthday kayo guys. Ayan, pati sa Facebook ko. Ayan. Yeah, thank you. Ayan. So, syempre, curious na curious yung mga tao sa story mo, Angel. Kasi syempre, very enticing siya kasi, alam mo yun, college student. Ako nga nung college student, sumasayaw lang ako. Nagdodota lang kami. Ah, And, ayun, syempre, iba na kasi yung ano, generation ngayon, no? Parang, ang sipag na agad. So, siguro, can you tell us more about your story, how you got started as a copywriter? Ayun. so actually very recently ko lang na-consider yung pagiging copywriter. As in, mga last year lang. Kasi before that, before the pandemic, okay pa naman buhay ko. May trabaho yung mom ko. Sa private school ako nag-aaral. So like, masasabi kong very comfortable yung life ko nun. Tapos, ayun, nagka-pandemic. Tapos, nawalan ng trabaho si mama. Si mama, single mom lang siya. So, only child lang rin ako. So, kaming dalawa lang talaga. Tapos, nung nawalan siya ng trabaho, ayun, nawalan kami ng source of income. Tapos, eh, kasi, although, trinay naman ni mama na maghanap ng other jobs. Dahil sa age niya. Kasi matagal na po siyang nagtatrabaho dun sa job niya na yun. Hmm. Dahil sa age niya, nahirapan siya maghanap. Kaya ako na lang yung nag-shoulder. So, naghanap na po ako ng trabaho. Tapos una, nag, ayun, yung online English tutoring. How old were you during this time? Mga 17? Hindi. Mga 18 ganun. 17 or Hmm. 18. Ganun around that age.
basta legal na ako nun. So, 18. Legal na, legal na ako nun. So, 18. Tapos, ayun, dun ako nag-start at this fairly popular platform for English tutors. Pero dahil popular siya, dun ako sobrang baba ng pay. To make a feasible income dun sa website na yun, kailangan all day, every day ka magturo sa mga 20, mga 25 students every day, ganun. Tapos, solo yun. One-on-one classes Parang yun. yun. So, 20, Gano'ng katagal per student? mga 25 minutes. Actually, mas marami pa ngayon. Mas marami pa from 25. Baka mga aabot niyo ng 30 students every day, ganun. Ayun. Uy, hindi yun, hindi, kung ano mang website yung sinasabi niyo, hindi yun. Sorry. So, it's not that one. It's another one. Nag-start sa letter E. Ay. Uh, pero, may nakasabi, pero di ko na yun sasabihin. Ayun. Ah, ayun, may kasi. Totoo ka. Hala, secret lang natin yun, guys. Secret lang natin yun. Shh, shh, shh. Tama na, tama na. May nakasabi na. Huwag niyo lang uulitin. Tama na. Tama na. Baka mamaya Nag-workmate ka pala dito eh. Joke lang. makasuhan pa ako. Wala, wag na. Tama na, guys. Since mo delete niyo ba yung mga comments na yan? Hindi, joke lang. Sige, okay. Hindi makita sa ano yan. Oo nga. In chat. Okay. Di naman niyo makikita. Sige, okay. Okay. So, ayun. Mahirap. So, basically, mahirap siya. By around that time, college student na rin ako. So, nagsisimula na rin ako. Oh, maganda siya for beginners. Pero, nung nagtagal, kasi nga college student ako nun. So, binabalance ko rin yung studies ko. Pero, and yun nga, yung sinabi ko na parang whole day, kailangan magturo ka. Tapos, college student pa ako. So, sobrang nakaka-drain siya. And introvert pa ako. Sabi ko nga kanina, introvert ako. So, sobrang na-drain ako doon. Tapos, sobrang nag-dip yung mental health ko. Kasi, kahit nahihirapan na ako, di ako pwede mag-stop. Kasi nga, ayun, kung nag-stop ako, wala kaming makakain. As in, wala kaming mababayad pang utilities, ganun, wala. As in, ako na lang talaga. So, ayun, pinagpilitan ko for a couple years. Ayun, yeah. Especially sa mga foreign students, ano yun eh. Minsan, kailangan ikaw pa yung mag-carry ng conversation, diba? Tapos 25 minutes pa. So, mahirap talaga siya. Um, tapos ayun, nag-continue yun for mga 2 years. Tapos pagdating ng third year, mga 2020, mga simula ng 2023, dun na ako nag-slow down. Like, imbes na mga 30 to 20 students every day, naging 10 students na lang. Kasi di ko na talaga kinakaya. As in, feeling ko, Yung 30 students na yun, like, how many hours a day yun? Alam kong multiply ko, pero like, nag-start po ako ng mga 5 a.m. So, 5 a.m. yan. Tapos, kasi kailangan umagang-umaga kasi doon sila active Ah, mag-book ng lessons. So, mga 5 a.m. Tapos, magtuturo ako hanggang mga 11. Tapos, mag-lunch ako. Tapos, iba-ibang students na yun sa 5 to 11. Tapos, magla-lunch ako. Tapos, tuloy ako ng mga hapon. Tapos, pero konti lang yung mga students pag hapon na. Mga 3 to 2 students lang yung nagbo-book pag hapon siguro. So, so, tapos, so yung pay dito, depende sa number of students. Ganun. opo. Ah, Tapos, tutuloy ko siya sa evening. Kasi doon na sila magiging active ulit. Mga adults na yun usually pag evening. Ayun, from 8, nag-start ako mga 5 p.m. Tapos, matatapos ako mga 10 or 8 or 9, ganun. Mga ganun na hours. Tapos,
lahat ng yun iba-balance ko pa sa mga school works ko. Eh, college student ako. Eh, alam niyo naman yung mga gawain 'pag college student, mga assignments Ano mga nga ba yun? projects. Parang hindi ko nga ma-imagine. Hindi ko na hindi ko na nga rin po maalala kung paano ko yun nagawa, eh. Na 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 na-delete na po ata ng brain ko. Yung course ko po ano, tourism management. So, ayun, tourism management. So, 'di naman siya gano'n ka-ano, 'di naman siya gano'n kabigat tulad ng ibang courses. Pero siyempre it's a college course kaya mahirap pa rin. Tapos ayun, nung third year, by that time na 2023 na, 'di ko na kinaya yung gano'n na schedule. Kasi sirang-sira na yung sleep schedule ko. Halos 'di na ako makatulog sa gabi kasi wala, eh, gano'n na yung nag-iba na yung body clock ko. Nasanay na ako na ano, na 'pag umagang-umaga gising na ako. Tapos ayun, sirang-sira na yung sleep schedule ko, tapos medyo nagdo-drop na rin yung grades ko. Mm. Taga-PUP ako. So, scholarship 'yun. So, kailangan mataas. Yeah, 'Di naman sa 'di naman state sa kailangan university. Ayan, 'di naman kailangan super taas, pero alam mo yun, may certain threshold ng grades na kailangan i-maintain ko. So, ayun. So, medyo nagdo-drop na yung grades ko, tapos ayun. So, imbes na mga 30 to 20 students, naging 10 na lang. Mm. Tapos, yung pay ko na nun, ano na siya yun, less than satisfactory na siya nung 30 to 20 students. So, nung bumaba pa lalo, ayun, naging mga halos actually, nahihiya ako na i-admit 'to, pero sige, i-a-admit ko na. Naging mga ano, mga 5K, mga 5K every bi-monthly ba? Oo, bi-monthly. So, mga 5K or Naging 1K. 10 students na lang. Oh, yun po yung pay sa gano'n, mga 5K or 1K. So, kinailangan pa namin yung ipagkasya sa like 2 weeks, yung 5K na yun. Tapos, ang hirap lang. Oo nga, mahirap yun. Ah, ang hirap lang talaga. So, dun ko tapos sobrang, may unrelated, pero may allergic rhinitis ako. Alam Same. niyo po ba yun? Ayun! So, grabe yung sipon ko sa umaga. Tapos, tapos ang daming nagbibigay ng low ratings dahil sa sipon ko. Dun Really? sa teaching job ko na yun, ang daming nagbibigay ng low ratings kasi siguro nandidiri sila or siguro ano, baka di sila sanay sa ewan, pero basta bumaba yung ratings ko dun kahit di ko siya makontrol, bumaba talaga siya. So, mas lalong kumonti yung students ko, naging 5 siya everyday. Grabe. Tapos mas lalong bumaba yung sahod ko. Tapos sobrang, Kahit sobrang years ka na ano, 'di ba years walang at this walang in walang hindi in walang increase yun. talaga? Walang Hmm. kung may incentive man, mga ₱50, gano'n, mga sobrang ayoko ng bumalik dun, pero yun. Hindi ka na Ay, ba wala ng incentives, oh, yun. Napaka incentives now? May wala option ng yung worker mo. oh, wala ng incentives dun. Oh, gosh, ayun. So, dun ko talaga na-realize nung mga early 2023 na grabe, di ko na 'to kakayanin. Kailangan maghanap na ako ng ibang work. Kailangan maghanap na ako ng ibang job kasi feeling ko hindi ako tatagal sa ganito. Like, ayun. So, ayun, dun na ako nag-start na mag-research sa mga ibang options ko na ibang work options na puwedeng work from home. Hmm. Tapos dun ko nakita yung Oo. freelancing. Ayun, Ilang taon ka freelancing. na nito? Last year, 20? 2023, 20 po. 20 ka na nito. Grabe, Mm. bilis ng ano, ng 3 years na yun, ah. So literal na tumagalit ng 3 years ng gano'n dun sa Oo, opo. oh, Kasi alam niyo po yun, may mentality ako nun na ano, na siguro makakahanap pa ng trabaho si mama, gano'n. Like, hindi ko pa masyadong tanggap nun na ako na lang talaga yung pag-asa, you know? So, siguro naging kampante ako at naging medyo kampante ako, yung parang okey lang na maghirap ako ng gan'to kasi
Diyan naman si mama, magkakatrabaho naman siya eventually, naghahanap na naman siya, gano'n. Eh, ayun, 3 years ako nag-isip ng gano'n, tapos wala, tapos Oo. ayun pa rin ako. Tapos ayun, Naka-proud nung ka daw sabi ni ano, ay, S. Naira. Ganyan pangalan. Sorry, ah, pangalan mo talaga. Hindi ko na mabasa eh. Pero ay, naka-proud ka nga daw. thank you po. Tapos working student scholar, oo, opo, gano'n po. Um, Thank you po. Tapos ayun, ano, nasaan na nga ba ako? Ayun, freelancing. So, dun ko siya na-discover, yung freelancing. Tapos copyright, yung dalawang options na na-consider ko is copywriting or yung VA, yung virtual assistant na niche. Paano Ayun. na-discover yung copywriting? Saan mo siya nakakita? Ano po, Google niyo lang po ano, best freelance. Sabagay, no? Best Yun nga pala best sinasabi ko eh. Google niyo. opo, oo, opo, best freelancing Okay, skill. makes sense, makes sense. Ayun po. Ayun po. Tapos ayun, nag-search ako. Tapos siguro yung alam niyo naman po yung algorithm ng Google, kung saan-saan siya nakaka-reach. Ah, Tapos nung sinearch ko yun sa Google, puro copywriting puro ganun na bigla yung TikTok FYP ko. Tapos ayun, edi napanood ako. Ayun, nood-nood lang ako. Alam mo yung swipe-swipe ko lang sa TikTok. Tapos bigla akong nakita yung mukha ni Sensei. Tapos, talaga. tapos ayun, tapos di ko alam kung bakit, pero yun Buti talaga yung, nag-TikTok kami kasi oo nga po, buti nag-TikTok kayo. kasi medyo bago lang ako dun. Sabi ko, talaga experiment niya tayo sa ano sa TikTok ganyan. Opo, Actually, na yung, pre-promote ko pa para maging ano eh, yung TikTok marketer eh. Yun. opo. Ayun, so nakita ko po yung mukha niya sa TikTok. Sabi ko, oh, Filipino to ah. Tapos, Filipino naka-copywriting. to. Nakakatawa yung Filipino to. Okay. Tapos, Hindi ko tsaka na, compliment yun or ano. tsaka nagtatagalog. Basta na-feel ko po Ano Tagalog? Okay. na-feel ko po na kababayan ko, ganun. Kasi yung usual na copywriting TikToks puro ano eh, puro mga Americans. So Ah, parang, talaga. mahal yung mga courses neto. Ne. Tapos nakita ko si Sensei. Tapos, ayun. Tapos yung pinapromote niya po nun. Sakto yung pinapromote niya po nun yung ano, yung first 7-day copywriting challenge. Ah, yeah, yung first batch Opo. ever. Yan. Nga po, yung first batch ever nyo, yung pinapromote nyo. So yun, nakalimutan ko na po yung exact contents ng TikTok nyo, pero na-explain niyo po yung copywriting, tapos Filipino copywriters, tapos 7-day challenge. So, napaisip ako, why not? 'Di ba? Kasi, ayun. Tapos, Pero ano, by this time, kasi syempre, medyo ano eh, like, di ba, English tutor, yung pag ginagawa mo, ano, for years. opo. So, writing skill siya eh. So, parang, ano, hindi ka kinabahan na writing siya, ganun. Hindi po kasi dati ko pa pong niche yung writing. Kasi tsaka literature, English in general. Dati ko pa po yun, mga hobbies especially nung elementary pa. Nag-start siya nung elementary pa. Sobrang Ano, nung elementary, nagtatrabaho ka na? Joke lang. hindi na hindi nung elementary nung Or ano ba, orgs, ganun, ah, or ano. hindi naman sa orgs pero pabibo ko nun sa mga English subjects ko. Ah, Alam wow. mo yung nag-overcome kasi I'm not good at math. Like, I'm not, ayun, hilig ko yung writing nun. Kasi, di ako magaling sa math. Math yung pinaka-weakness ko. As in. Tapos, siguro nag-overcompensate na lang ako by reading and writing. Gano'n. Ayun, di At ba? least nag-pay off, di ba? Ayun. Favorite ka. Oo nga. Grabe, oo nga. Oh my God. Wait lang, nagugulat ako kay Dervin. Oo nga, kaklase nga kita nun. Klase ba kita? Hindi, pero nag-aral tayo sa same elementary school. Nagugulat ako sa kanya. Oo, si Sir Francis. Hindi ako favorite nun, pero siguro second favorite. Ganon. Kasi papansin ako nun eh, sa mga English subjects. Palagi akong 90, ganon. Basta,
Pinapagalitan nga po ako nun, kasi sulat ako ng sulat. Nag-lesson sulat, nagsusulat lang ako ng mga ano, ng mga kung ano-ano. O, di ba? Ah, Nag-pay off yeah. naman. Yeah, nag-pay off siya. So, ayun, dati ko pa po siyang dream na mag-write. Pero after nung elementary na nasampal ako ng katotohanan na ano, na hindi siya hindi siya stable na job. Alam niyo po, kasi it's a creative job eh. Kaya alam niyo yung mga alam niyo naman po yung mga sinasabi nila na ano, wala ka, di ka magkakapera diyan, ganun ganon. Ano na lang, maging abogado ka na lang. Magaling ka sa English eh, kaya maging abogado ka na lang. So ayun. Eh di yun na lang yung yun na yung naging dream ko for a while, maging abogado. Pero nung senior high school, doon ko na realize na hindi ako na hindi ako I can't do debates. Kasi 'pag nakikipag-away ako sa tao, feeling ko maiiyak ako. Kaya ayun. So, hindi ako puwede maging lawyer kasi feeling ko maiiyak lang ako sa ayun, 'di ba? Hindi ako puwede maging lawyer kasi feeling ko maiiyak lang ako sa courthouse. So, sino yung made-defend ko nun? So, ayun. Ayun, back to the drawing board. Kaya ako napunta sa tourism. 'Yun, kaya ako napunta sa tourism. Pero ayun, writing has always been hobby and a dream of mine. Kaya copywriting was one of my best choices when it comes to freelancing. Kasi it's a writing skill and confident naman ako sa writing skills ko. Kaya ayun, baka maiyak ako baka maiyak ako sa nangyayari habang same, same. Ayun, yeah. Ayan, writing yung naging passion ko all this time. So, copywriting is writing. So, why not? Yan. Tapos ayun, It's the kasali ako. more profitable It's side the of it. more profitable side of writing. Sa Opo. totoo lang. Di siya author like I wanted, pero it's still writing. Kaya masaya pa rin siya. Eventually, like, I mean, maging stable yung finances mo sa copywriter, tas doon mo siya pursue yung mga, kunyari, gusto mo sulat ng book, ganyan. Actually, may kilala ako na, book publisher, alam mo yun, like, kung Opo, interest mo pala yun, di ba? opo, nakita ko po yun. Ika, Ah, pero, di ko po alam, parang nawala na yung mali mo skill ko eventually in the ng future. writing long form, pero try ko in the future. Yeah, it's a possibility. I didn't consider journalism or communication courses before. Kasi nung nag-enroll ako sa college, very hectic na nun kasi 'di ba? Ano yun eh, pandemic era. So very hectic na yung pangyayari. Nagkakaubusan na yung slot kasi wala nang exam eh. Puro grades na lang. Yeah. Tumatanggap na lang sila based on grades. Kaya, yung PUP. Kasi ano eh, di ako magaling sa math. May bagsak ako sa math nung senior high school. Ayun. Kaya, Kung may bagsak ka, pero ah, nakapagod ka. ah, ah, like, may bagsak ako, pero kailangan ko siyang i-redo yung buong subject na yun. Pero ayun, that was a stain on my grades. Kaya, ayun, di ko na trinay na ano, na mag-enroll. Apply? Apply ba yung word na yun para sa course? Mag-apply for like Pwede. Apply. ayun, yung apply for courses na ganun. Kasi yung tourism rin ano eh. Gusto ko rin naman mag-travel. Tsaka, ang cute kaya ng mga ano, ng mga uniform ng ano, cabin attendants. Yeah. So, sa Kaya uniform ayun. na gusto. Ako yung uniform lang yung gusto ko. Kasi, kaya yun. Kaya hindi matino yung reason ko kung ba't ako nag-tourism management. Pero ayun, nag-tourism na lang ako. Oh, Okay yun. naman yung tourism eh. Kung saan na lang ako mapunta, doon na lang, 'di ba? O yun. Well, Basta to be honest, di ba? Parang ang hirap kasi na like at a young age, namimili ka ng course, tapos opo, ito yung career path mo. Like, ang hirap niya. opo. Yun yung ano Tsaka eh. How tsaka can you ayun. decide, di ba? Ayun, tsaka ayun po. Yung nung time na yun, hindi na ako makakapasok sa mga ano, sa mga private school. Kaya PUP na lang talaga yung choice ko nun. As in state schools, state unis na lang yung choice ko nun. Kasi wala na kaming pera nun. So,
Ano yung mga Ang PUP? Yung wife ko opo. taga PUP. Sila, Ah, talaga po. PUP siya, So, marketing siya doon. so yung thought process ko nun, basta makapasok ako sa PUP, okay lang kahit anong course na yung kunin ko. Basta makapasok lang ako sa PUP kasi libre yung Oh, education. si Dervin pala PUP din eh. So, Ay, pero taga Santa Rosa ka, no? Taga Santa Rosa ka, no? Hindi ako taga Santa Rosa eh. Kasi walang tourism sa Santa Rosa. Um, ayun. So, yun yung mindset ko nun. Basta makapasok lang ako sa PUP. Kasi hindi na ako nakapasok sa UP. Hindi na ako nakapasok sa ano, UP, ano pa ba yung ibang state universities? Parang UP lang yung naalala ko eh. Ayun, di na ako nakapasok sa UP. So, yung pinaka-choice ko na lang if gusto ko pang matuloy yung education ko is PUP. So, ayun. Yung mindset ko nun is kung kahit anong course, okay lang. Basta walang math and basta makapasok ako sa PUP. ay, Eh, ayun. makaka-relate sa'yo si Julina. Like, kaya rin siya nag-political science eh. Kasi iniwasan niya yung math. Diba? Ayun. So, ayun. Kaya nag-tourism na lang ako. Yun yung long Binabackstab ko si answer. Julina. Man. Hindi ko alam kung ano na siya eh. Okay na po. Super hate ko din, man. Ayun, so Ayun. asan ba tayo sa story? Ayan. Ano yun? Ayun nga po. So, yun yung answer sa question na yun. Anyway, so yun. Copywriting. So, yun. And then napasali. Ayun. So, walang math. And then napasali ako sa waiting list ni Sensei for the Pioneer 7-day challenge batch. Tapos ayun. Eventually nakuha ko yung email ng enrollment. Tapos 297 po ba yun dati? Oh, 29. Hanggang ngayon actually. Hanggang ngayon, 297. 290, kahit 297 lang, honestly. Malaki na rin yun sa akin nun. Kasi, ayun, halos yung sweldo ko na lang doon, mga 1K na lang, 2K, ganun. So, yung 297 na yun, admittedly, malaki na yun sa akin nun. Like, pang, siguro pang lunch, ganun. Ayun, malaki na yun sa akin nun. Coffee Pero, cups, opo, I think. yeah. Kaya, ayun. Kaya, kaya medyo nagduda ako. Mamaya scam. Before that, ang dami ko nang napagdaanan na na yung mga seminars yung mga get rich quick seminars sa mga pyramid Ah, schemes. talaga. Opo, ang dami ko nang napagdaanan na gano'n. Yung mga mag-i-invest, yung mga bibili ka ng package, tapos ibebenta mo yung package, tapos bibili ka ulit ng package, tapos Hindi ibebenta ko mo. nga alam Ah, yun. alam niyo yun? May mga Ako hindi ko nakakaalam alam ba sa yun. inyo ng gano'n? May ganun pala. Baka Power? power. Power. Hindi, yun yung mga Hindi. sa networking, hindi ko alam kung alam mo eh. Oo, Pero yung mga power, network. Oo, yung mga networking na gano'n. Oo, doon. Oh, Uno, yun. nakikita yung age mo, Jai sa Uno. Oo, ayun yung mga MLM. Oo, ayun, 'di ba? Ayun, 'di ba? Oo, muntik. Grabe, ang dami kong napagdaanan na gano'n na AIM Global, yun, yung mga cancer sa lipunan, ayun. Ang dami akong napagdaanan na gano'n. So medyo nagduda ako kay Sensei kasi baka gano'n lang rin yun. Baka 297 lang ngayon tapos pagdating ko sa FB live niya baka mamaya gusto ni Sensei na ipagbayad pa ako ng 1K, gano'n. So, medyo nagduda ako. Pero ayun, since 297 lang naman siya, um, it's not, although malaki siya sa akin nun, in the long run, hindi naman siya gano'n kalaking risk. So, ayun, trinay ko pa rin. Kahit gano'n. Nakikita Tsaka, niyo ako kanina, yung subject line, Chicken Joy with Spaghetti. Kasi opo. nung chinek ko yung Grab, Chicken Joy with Spaghetti, 297. Like, saktong 297. Diba? Nakakapag-chicken joy na sana ako nun, pero hindi. Binayad ko yun sa copywriting course ni Sensei. Tapos, ayun, dun na ako na. So, yun. Asa na ba? Doon na ako Kamusta nag-start. naman yung 7-day challenge nung na-start mo siya? Actually, Sensei, nung una, Pero sobrang huwag sabihin yung spoil. Walang spoiler. Okay, Pero kamusta? sorry. Okay po. Actually,
Actually, sensei, nung una, sobrang nagduda pa rin ako sa inyo. Like, sobrang, kasi nung mga, kasi I think pag-start, most people, kasi yun nga, kasi, ewan medyo, ko, siguro dahil sobrang mura ko siya pre-nice, ang daming nagdududa. Like, ang daming hindi, skeptic. hindi dahil sa price, actually. Hindi ba dahil sa price? Yung pagka-structure niyo ng, ano, Kasi, ng mga first few Facebook lives niyo, parang medyo nasa sketchyhan na ako. Like, parang, gets, parang parang nakita ko na yung pattern na to somewhere. Ganon. Like, parang, pero ano, siguro nag-change yung mind ko nung day 3 ata ng challenge. Dun na nag-change yung mind ko na, wow, grabe ang galing ni Sensei. Wow, okay. Um, wow. Okay, baka may alam talaga siya. Oh, okay. Baka may matututunan talaga ako. And may natutunan nga. Ang dami, ang dami kong natutunan kay Sensei. Oo, yung parang too good to be true. may Oo. kaklase din pala ako dito. May savior. Kamusta? Ba't ganun? May kaklase din ako. Ang, May ang small classmate, ng world. classmate si Xavier sa UST naman. Okay. Ayun, Going back. ayun. Ayun guys, sobrang sulit ng 7-day challenge ni Sensei. As in, although, although it's going to look sketchy talaga at first, sa mga first 2 days, parang medyo magdududa talaga kayo. Pero sa third day, boom. As in, kung ganun pa rin yung structure ni Sensei, boom, mawawala yung doubts nyo. Kasi, grabe, ang galing. Tapos, ayun, dun ako, tapos ayun, nagpa-contest si Sensei ng copywriting. Dalawang beses yung nangyari. Yung first contest ni Sensei, ano nga po ba yung pinapagawa niyo? Yung write copy Yeah, basta may promoting the seven, copywriting exercise. ah, opo, yung may copywriting exercise si Sensei na write copy promoting the 7-day challenge, I think. Ganun. Something like Um, Something like that. Tapos, ayun. Sa first challenge na yun, di ako nanalo. Kasi, ayun, medyo rough pa yung idea ko ng copywriting. Pero by the end, near the end of the challenge, nung nagpa-contest ulit si Sensei for copywriting. Doon may mas maganda na yung structure ng copywriting in my head. May mga strategies na ako na natutunan kay Sensei. So, trinay ko ulit na mag-submit ng entry for that copywriting contest. Tapos nanalo ako. First place. that. Yay! Ayun. Um, kung magpapa-contest daw po kayo sa Yeah, upcoming meron actually. uh, May nagtanong ayan. kanina pala kung may slot pa. Ayan, meron pa actually. Meron pa. Ako sumali hanggang tomorrow. Mm. Ayan, nilink ko na lang sa comments. So, click nyo na lang. So, yun, going back. Ayun. So nanalo ako sa copywriting contest ni Sensei. Yay! Yeah, Um, congrats. yeah, thank you. Tapos, sobrang na-boost yung confidence ko nun. Kasi parang, wow, napansin ako ni Sensei. Oh, so maybe I can actually do this. You know? Baka kaya ko talaga siya. Kasi, ayun nanalo ako eh. So, tapos, ayun, nanalo ako tapos yung price nun is one-on-one coaching call with Sensei. Tapos, ayun, dun pa ako, medyo pinalaki ni Sensei yung ulo ko nun eh. Kasi sobrang, Diba? Di ko ano, medyo, kasi tinanong ko po nun kung may criticism kayo kung may criticize kayo sa winning copy ko from that contest. Sabi niyo wala. Yun pala yun. Tapos, tapos sabi niyo, okay na ako. So parang, oh, okay. Baka okay na talaga ako. And ayun. So natapos yung 7-day challenge. And I wish I could say na I got hired right away, and then I started making 80K, and then I enjoyed the rest of 2023 with 80K, ganon. Yung parang tulad ng mga ibang win stories ni Sensei. Pero hindi. The reality is, hindi ako na-hire after nun. Um,
Siguro siguro di lang ako naging consistent. Di talaga ako naging consistent kasi aminado ako na di ako naging consistent. Tapos ayun, nawala rin sa akin yung pagpa-practice. Ayun. Tapos, ayun, although I tried naman na mag-apply, wala eh. After ng although may confidence ako, like, it, nanguna na yung doubts sa mind ko. After nun, what if I'm not enough? Every time na reject ako, parang, mas, mas nagbe-build yung doubt sa mind ko na, baka di ko talaga to kaya. Um, okay. Need to leave kasi may power interruption. Hala, ingat po. Sige po, bye. Um, Tapos, ayun. Nung nagtagal, nung dumami na yung rejections ko, tapos di ako na-hire, tapos, walang kahit ilang job posts yung in-applyan ko, wala pa rin talaga. Ayun, nag-drop na yung confidence ko. Nawala yung confidence na na-build up ko no 7-day challenge. So, ayun, back to the drawing board. Trinay ko ulit mag-tutor, pero wala na rin eh. Lagas na rin yung ano ko eh, yung ratings ko dun. As in, sobrang baba na. Wala na talaga ako makukuha dun. Kaya, saan kayo nag-apply ng copywriting? I'll get there. Wait lang. Wait lang. Um, Ayun. Saan pong part hindi ka na-hire? Actually, saan part nga ba? As in, di ako pinansin. As in, walang nag-reply sa akin. Di ba? Kaya, masyadong masakit kasi walang nag-reply sa akin. Walang nag-reply sa mga applications ko. Nung, in, in those months, as in, walang, di ba? Masakit. Walang response. Walang kahit anong response. Kaya, saan pwede manood ng replay? Ay, mamaya guys, Ako. nasa group siya. Yung first attempt ko? What do you mean by first attempt? First attempt ko na mag-apply? Yung first attempt ko, nag-try ako dun sa online jobs PH. Naman, online jobs PH, Upwork. Nahirapan ako sa Upwork, kaya I dropped applying in Upwork kasi sobrang nahirapan ako dun. So, dun na lang ako nag-focus sa online jobs, tsaka Indeed. Sa Upwork, nahirapan ako sa Upwork kaya di ko na yun tinuloy. Tapos, nag-focus talaga ako sa online jobs PH, tsaka Indeed. Pero wala eh. Wala talagang tumanggap. May pinakita po kayong portfolio? Meron, minsan. Pero, hindi siya very bare bones na portfolio siya. As in, siguro yung pinakita ko lang yung winning copy ko from Sensei from the 7-day challenge. Yun na yung portfolio ko. Yun na yun. Ayun. So, ayun, nawala yung confidence ko. And nagbe-build up na rin yung bills. Around that time, nawalan kami ng electricity. Kasi sobrang overdue na ng bill namin. Kasi wala kaming pera. So, nawalan kami ng electricity for 1 day. So, syempre, yung trauma from that day. Kasi nakaka-traumatize talaga yun. Pero, syempre, yung trauma from that day, it made me feel like wala na akong time para mag-focus sa copywriting. And hindi naman ako tinatanggap sa copywriting. So, much better na mag-focus ako sa mas practical na job, which at the time, to me, was BPO. So, ayun. Doon na ako nag-try na mag-apply sa BPO. Tapos, natanggap naman ako. Tanggap ako somewhere. Di ko na ina-name yung company. Ayun. I mean, hasang-hasa ka na sa sa ESL mo. So, hindi ko rin Ah, imagine na hindi ko matanggap sa BPO. Oo nga eh. Actually, yung BPO, okay. So, yung BPO, okay pala yung BPO. Okay pala yung interview process ng BPO. Para sa akin. Um, Oo, 'di ba? Mawalan ng kuryente.
kasi hindi nakakapagbayad. Nakaka-trauma yun. Kaya doon ko parang na-feel na mag-BPO na lang kaya ako para mas mabilis akong makakapagtrabaho, gano'n, makakatulong agad kay mama. So, ayun. Natanggap naman ako sa isang BPO company. Pero, nagkaroon naman ako ng isa pang dilemma. Kasi around that time, mga August, simula na rin ng OJT ko, yung internship ko. Doon na nag-start yung practicum course ko. Hindi ko naman pwedeng ipagsabay yung BPO tsaka OJT kasi I can't be in two places at once. Yung OJT ko nun, hindi siya work from home eh. Kailangan in office talaga. Kaya, ayun. So, kailangan, I had to make a choice at that time kung itutuloy ko ba yung BPO and and hindi na ako mag-aaral or kung itutuloy ko yung OJT ko pero hindi na ako makakapagtrabaho sa BPO company na yun. And in the end, I chose to continue my studies kasi yun rin yung gusto ng mom ko. Kaya ayun. Also, ay congrats Maria. Ayun. Tapos, ayun, nag-OJT ako. Tapos, for a while, yun lang yung ginagawa ko, OJT. Tapos, eventually, natanggap ko yung email ni Sensei about his copywriting apprentices. Ano daw, na mag-graduate na daw yung copywriting apprentices ni Sensei. Tapos naghahanap na siya ng bagong copywriting apprentice. Saan po kayo natanggap? Ano pong agency? Ano pong company? Ako ba? Or si Maria? Hindi natin alam eh. Ako ba? Si Medyo may ibang conversation din sila sa chat eh. Oo nga. Naira? Ako ba? Or si Maria yung tinatanong niya? Um, Yun, sige, pero tuloy mo na lang muna. sige, tuloy ko. So, ayun. So, nasaan na ba ako? So, yun, natanggap ko yung email ni Sensei about sa apprenticeship, about sa mentorship. Ako! Sa BPO or sa copywriting? Sa BPO company or copywriting po? Sige, tuloy ko. So, ayun. Apprenticeship email ni Sensei sa copywriting. Hindi ko alam kung pwede ko yun i-reveal eh. Kasi, very small company siya. Very private. Saka, Well, hindi mo more on kailangang i-review actually. net. Oo. Hindi man siya like known company din. Hindi man nila kilala. Di siya malaking agency. Sobrang, overseas company. Oo, overseas siya. Saka, sobrang liit lang niya. Di ko alam kung tumatanggap na kung tumatanggap sila eh. So, salary reveal later na. Ano ba? No, Di patience ko na. pa, later na. Ano Ay, ba? Di pa sige. tapos. Asan ka na ulit ng Angel? Ayun. Okay. I'll address that later. Pero ayun. So, natanggap ko yung email ni Sensei about his apprenticeship na he's accepting apprentice applications ulit. And, ayun, napag-isipan ko lang na parang, maybe this could be my last chance na ituloy yung copywriting kung matanggap man ako. Kasi at that point, wala na rin akong pag-asa sa copywriting eh, honestly. At that point, siguro, pinaplano ko nang magtuloy sa VA na lang. Kasi, ayun. Kasi, hindi pa ako nagkakasuccess sa copywriting. So, iniisip ko mag-VA na lang ako. Pero, nakita ko yung email ni Sensei. And I thought, why not? So, nag-apply ako. Naalala ko pa yung day na nag-apply ako. Nasa office pa rin ako ng OJT company ko. Tapos lunchtime nun. Tapos kumakain yung mga taga-OJT ko. Pero di ako kumakain kasi nagtatype ako ng application for Sensei. Grabe. Hindi ko nga alam yun. Tapos kinakalbit na nila ako. Angel, kumain ka na matatapos na yung break natin. Hindi, busy ako. May ina-applyan ako. Wait lang.
Tapos, ayun. Kasi medyo detailed yung application. Kaya, sineryoso ko talaga yun. Tina-type ko yun sa phone ko. Tapos, ang alam ko, sobrang yabang ko sa application ko. Pero ang alam ko, yung isa sa mga promises ko nun sa application ko is na magiging one, na I'll become one of your success stories in the future. Yun yung isang promise ko nun sa application mo. Sa application ko na sinubmit kay Sensei. And nangyari naman. Yeah. So, Diba? nangyari naman. Natuloy naman yung Claim promise mo ko. lang, guys. So, thankful naman. So, thankful naman ako na natuloy siya somehow. Thank you. Thank you sa mga nag-congrats. So, ayun. So, at the time, di ko ina-expect na tatanggapin ako. Kasi syempre, ang dami nag-apply. Sinasabi ni Sensei na he's dealing with 200 plus applications, di ba, Sensei? Oh, I think so. Mga 200 plus applications para maging apprentice niya. Yung mga tinatanggap lang ni Sensei, mga 2 tao lang. So, I didn't have a lot of hope na matatanggap ako. Pero alam mo yun, naghihintay pa rin ako. Hinihintay ko lang yung announcement ni Sensei para ma-feel ko na yung disappointment if ever na hindi ako matanggap. Pero, ayun, nagulat na lang ako isang umaga. Pakauwi ko lang, pakalabas ko lang from church. Kasi nag-church ako nun. Pakalabas ko lang from church. Tapos, kabukas ko ng phone ko. May nag-text sa akin. Unknown number. Are you Angel Umpad? Hala. Yung Angel Umpad, sa Facebook ko lang naman yun ginagamit. Kasi mas mahaba pa yung Okay full pala, name. so alam mo na ako yun, ganun. Oo, medyo, nahalata ako kasi kasi mas mahaba pa yung name ko in real life. So, sa Facebook lang yung Angel Umpad. So, dun ko parang nahalata na, oh, parang, parang si Sensei to ah. Pero, di muna ako mag-assume. Tatanungin ko muna kung sino to. Tapos, ayun, eventually nag-reply si Sensei na siya nga yun. Tapos, ayun, natanggap ako. Naging apprentice ako ni Sensei. Oh my gosh. Oo. Um, tapos, di ko ayun, sabi ni Sensei secret. So, di ko spill yung buong perks ng pagiging apprentice. Pero marami. Marami, guys. As in, it's, marami pa kayong matututunan. As his apprentice. Like, kaya graduate na ako eh. Graduate na kami ni Kevin. Yeah. Yung fellow apprentice ko. Hindi na kami apprentice ni Sensei. Kaya magpapa-apply. Kaya accept na ulit si Sensei ng application soon. So, good luck guys. Try nyo mag-apply. Kaya nyo yan. Sobrang worth it. As in, sobrang worth it. Pag naging apprentice kayo ni Sensei. Like, super. Yeah. Good luck. So, ayun. Naging apprentice ako ni Sensei, tapos naging co-apprentice ko si Kevin Pan. Hello kay Kevin if nanonood siya. Sobrang galing ni Kevin. Like, sobrang galing niya magbigay ng advice, tsaka sobrang bait niya. He helped me a lot, honestly, nung naging apprentice ako. Kaya if ever na may tanong kayo about sa copywriting, I suggest na lapitan niyo rin si Kevin. Kasi ang galing niya. Ang Magaling si galing niya Kevin. Lagi ko nga sinasabi sa kanya. Nakakalimutan niya lang eh. Oo nga, nakakalimutan niya. Pero ang galing ni Kevin. Sobrang galing niya magbigay ng advice, guys. Kaya, if ever na may tanong kayo, lapitan niyo siya. Tsaka mabait siya. Sobrang bait niya. Ayan. So, ayun. So, how long were you an apprentice? Mga 3 months. Anong surname ni Kevin? Kevin Tan. Wait, type ko. Kevin, Kevin Tan. Oh, yan. Search niyo siya. Galing yan. Ah, sorry, di ka pwede maging apprentice ko kasi um di pa ako ganun kagaling, guys. Medyo parang na, nagkaka-fanbase ka na dito, Angel. Oh. guys, wag muna. Medyo nangangapa pa rin ako, guys. Okay? So, kay Sensei na lang kayo mag-apply. Kay Sensei. Magaling yan. Siyempre si Sensei yan eh. So, very worth it. So, ayun. Oo, malamang taga-dojo. Oo, taga-dojo siya. Taga-inner circle. Pero nasa dojo rin siya. Oo, nasa dojo rin siya. Kaya, Kevin. Oo, Kevin Tan. Hello kay Kevin. Shout out kay Kevin kung manonood man siya.
man siya ng replay. Wala ata siya dito eh, pero shout out sa kanya. So ayun. Tapos, eh, nung apprentice pa ako ni Sensei, hindi pa ako na-hire nun. Although nag-apply na ako nun. Hindi pa talaga ako na-hire nun. So, although marami akong natututunan, medyo kinakabahan na ako nun. Kasi, wala, baka, baka di ko matupad yung promise ko kay Sensei na magiging success story niya ako. Wala, baka, baka mangyari lang ulit yung nangyari after ng 7-day challenge na, ayun, simula, sobrang passionate ko, tapos mawawala lang. Tapos, tapos mag-a-apply ulit ako sa BPO, ganun. Pero, ayun, pero ayun. Ay, wait, may isa pa ako hindi na kwento. Yung profile optimization Yeah. yun, yung profile yun. Inner circle naman yun, guys. Yeah, yun yung isa sa mga nagawa ko as Sensei's apprentice. Nag-participate ako sa profile optimization demo niya. Tapos, ni Sensei yun, tinulungan ako ni Sensei na ipaganda yung profile ko. Yung, So literal na yung isang course dun sa Inner Circle, yung profile optimization secrets na rinimaster ko. Literal na si Angel actually yung yun. pinipig dun. Sabi ko, sige, Oo. sige na, try mo na lang, gano'n. Oo. Ayun. Nahihiya pa ako nun eh, pero sige. Try ko. Buti pala ginawa ko yun. Oh my gosh. Buti ginawa ko yun. Pinapanood daw ni Monique yung episode mo. Nasa Oh my God. ICC Monique eh. Oh my gosh. Hi. Ayun. Episode mo, yung profile optimization, ayun. Yung Ayun. time mo. Yung profile ko na sinulat nun, yun yung ginamit ko. Yun yung ginagamit ko sa mga profiles ko sa mga job posting websites like LinkedIn, online jobs. Yun yung although medyo binago ko na siya ng konti. Medyo twinik ko na siya ng konti. Pero yun pa rin yung general idea ng profile ko. Dun sa profile optimization. Yun pa rin yun. Yung copywriting witch. Yun pa rin yun. So, ayun. So, important part to ng story ko kasi very significant siya sa reason kung bakit na-hire ako. Yung sa profile, sa OLJ, LinkedIn. Pwede niyo ako i-search sa LinkedIn, by the way, if gusto niyo makita yung profile ko. Marian K. Angela P. Umpad. Yun yung pangalan ko sa LinkedIn. Pwede niyo i-search if gusto niyo makita yung Full profile name ko. ko sa LinkedIn ah. Okay. Yun yung full name ko. Kaya pala nalaman mo ako yun eh. Oo, kaya nalaman ko na si Sensei yun. Ang haba nga ng name ko, no? Oo, ang haba ng name ko. Pero if gusto niyo makita yung kung ano yung nagawa ko sa profile ko. Yan, search niyo lang ako sa LinkedIn. Nandun yun. Although mas short siya. Sa OLJ kasi walang word limit yung profile nila. Kaya mas mahaba yung profile ko sa OLJ. Tapos yung sa LinkedIn, very short version na siya. Pero yun pa din yun. Yun pa rin yung main profile ko. Tapos, sige, connect kayo. Connect kayo, guys. Yes. Anyways, ayun. So, after ng profile optimization, yun. After ng profile optimization demo, ayun, nagtuloy-tuloy lang ako, nag-apply. Pero ayun. Although, the thing is, nagkaka-response na ako. Nagkaka-replies na ako. Yun yung masasabi kong improvement. Kahit di pa rin ako natatanggap, nagkaka-replies na ako. Yan. So, medyo nagkakapag-asa na ako. Pero wala pa rin eh. Wala pa rin akong client. Like, wala pa rin akong interviews na nabu-win, na natatanggap. So, ayun. So, doon na ako kinabahan ng konti. Around December, wala pa rin. So, kinakabahan na ako. Pero ayun, nagka 2023 twist ako nung patapos na yung December. Kasi may nag-message sa akin bigla sa OLG. Tapos yung nakalagay sa message na yun, ayun, yung nakalagay sa message na yun, um, hanapin ko nga actually.
Parang Hanapin ano ko. yun eh, 2 AM ata yun eh. Opo, 2 AM. 2 AM yun. Wag niyong, don't ask why I was awake at 2 AM. Basta gising pa ako nun. Tapos nakita ko may nag-message sa akin sa OLJ. Um, online jobs. Online jobs. Ayan. Saan na siya? Wait lang, guys. January. New comment. Ay. Pero December yun, di ba? December ano. Opo, December yun. December. Actually, parang hindi siya end ng December. Mga Actually, ano, parang, 8, gano'n. parang start siya ng December, ganun. Ah, Na-delete na. Eh, hindi. So, delete siya sa emails ko. Um, online jobs. Ay, update. Ano ba yan? Ano ba yan? Kailangan ko pa i-update yung ano ko. 6 hours a day, $10 every month. Ayan. Ano ba yan? tinip Kailangan ko pa natin yun i-update. sa ano eh, sa profile optimization mo na ano eh. Lagyan lang natin $10, gano'n. Tama ba? Opo. Ay, hindi. Opo, Kung 10. Oh, pinabakan mo ba yun? actually, opo. $10 Pinabakan yan. mo? Ah, Hindi, $10. hindi ko po yung binabaan. As in, $10 po talaga yung nakalagay doon. Okay. Yan. I kept that. Na $10. Pero, ayun. Okay. So, ayun. May nag-message sa akin yung begin. I love the bio copywriting which, papansin ako eh. Sabi, oo. Papansin talaga yung bio ko. Pero, ayun. Pero it worked, ha? It worked. That profile worked. Kasi, may nag-message sa akin noong December na sabi, I want to hire you as a copywriter. Oh, Ah, hindi siya yung ano, hindi siya yung ano, you Kaya might yung be good. lumapit, yung client yung lumapit. Opo, yung lumapit, hindi siya yung ano, hindi siya yung you might be suitable for this role. Hindi, I want to hire you. Yeah. So, ayun. Yun kasi So, tinuturo ko sa students ko na parang ano eh, alam mo yun, yung pagkabasa ng profile nyo, like, gusto na kayong i-hire agad. Kasi yun yung tinuturo ko sa inner circle. Ayan. opo. Ayun. Nangyayari talaga yun. Akala ko myth lang yun. Pero nangyayari pala talaga yun. Nangyari yun sa akin. Sa nanonood yung pinsan ko. Hala, hi. Ay, hello Hello. kasi. Hello po. Hello, ate. Anyways, ayun. So, may nag-message sa akin, I want to hire you as a copywriter. So, syempre, napaano ako. Nagising ako at 2 a.m. Gising na gising na ako. Nagising, hala, I want to hire you. Tapos, ayun. I am looking for a new copywriter in-house. I write for some of the biggest brands on the internet and looking for someone that can help me and at the same time learn as well. If you're interested, ayun. Ninagay niya yung WhatsApp number niya. And yun yung gusto ko eh. Kasi pag email, masyado silang matagal mag-respond minsan. Kaya, True. nagustuhan ko yun na naglagay siya ng WhatsApp app. E di syempre, kinontak ko siya. Tinext ko siya agad sa WhatsApp. Tapos ayun. Tapos at that same hour, ay, thank you. Thank you po. Tapos at that same hour, nagpa-book siya ng interview at 2 a.m. 2 a.m. Nagpa-interview na siya. E di, syempre, tinanggap ko na. Kasi, syempre nag-yes Siyempre na ako. na-flatter ka eh. Parang, Syempre na-flatter na ako. Parang eager niya eh. Like, oh, gusto niya makilala. Okay. Okay. E di, ayun. Nag-interview kami. Tapos doon ko nalaman na kaya niya ako linapitan. Kasi nagustuhan niya yung profile ko. Mm. Kasi my profile caught his attention. Kaya niya ako linapitan. Actually, tinanong pa niya ako. Tinanong pa nga niya kung ako talaga yung nagsulat ng profile ko eh. Yes. Tinanong pa niya kung ako ba talaga. Sabi ko, yes, ako po yung ano naman like, talaga. syempre in English. Ako yung nagsulat. Guide lang kita. Yeah, ginaid lang ako ni Sensei. Pero ako talaga yung nagsulat. Pero Ako yung pinipiga ako sa kanya. Parang, oo, ano lalagay natin dito? Kasi pag diba? yung mga nasa inner circle, ayun. Nakakapanood. Tsaka, tsaka, ever since then, inedit ko na yun. Kaya ako na talaga yung nagsulat. Although, ginaid ako ni Sensei. It's my writing. Tapos, ayun. Uh, sabi niya, my profile caught his eye daw. Tapos parang,
out of all the copywriters na nakita niya, parang dun talaga, yung profile ko talaga yung bumulaga sa kanya. Kaya, yun, dinapitan niya ako. Tapos, pinakita ko na rin yung yung mga, um, ayun, medyo nawala ako, sorry, na-distract ako. Anyway, so so na yun. So, hinire niya ako, tapos nag-interview kami sa Zoom. Tapos, after that, 30 minutes, hindi naman siya 30 minutes, mabilis lang yun mga 15 minutes, ganun. Very casual lang yung interview, Kasi usually. decided na siya eh. Like for Oo, formality na lang yung call. oo Actually. nga na. Oo nga na. Kaya siya Ito mabilis. yun. Tapos ayun. Tapos guys, tinanggap niya yung $10 an hour. Trinay ko mag-negotiate ng lower. Trinay kong sabihin na okay lang sa akin yung $5 an hour. Pero Weird hindi. mo, no? Ba't mas sabihin yun? Sa sensei, lang, parang papaka-humble lang ako. Ganon. Di ko alam. Tapos kalahati, no? Di ko, Kalahati yung taba mo. di ko alam kung ano yung mindset ko nun. Basta ganon. Tapos, sabi niya, hindi, hindi, hindi. Okay lang yung $10. Basta maganda yung output mo. Sabi ko, oh my gosh. Okay. Tapos, ayun. And then, na-hire ko. At 3 a.m. 3 a.m. na nun. Pero siguro 2 a.m. 2 a.m. ako kinontakte. Kaya, you are worth more than $10. Oh, thank you. Ikaw rin. Worth 100 ka. Anyways, ayun. Um, tapos ayun. And then, na-hire ako at 2 a.m. Wow. Grabe. Yeah. Minessage mo nga kami sa Slack eh. Gulat kami sa Okay. And I then, think I just got hired. yes. Sobrang, actually, natakot na nga ako nun kasi baka scam lang siya. Baka, ayun, nagka-imposter syndrome ako. Baka hindi to totoo. Baka fake lang yung company na to. Oh my Well, gosh. as long as hindi sila humingi ng payment sa'yo, Sabagay. most likely hindi siya scam. Kasi Mm. guys, yun nga, yun yung sabihin ko sa inyo, parang if there's an employer there promising a good job, pero kailangan magbayad muna, like, that's not freelancing. That's a scam. Oo. Walang binabayad, walang nilalabas sa freelancing. Oo. Uh, Unless Nakakakaba po. course, syempre, pero kung Yeah. work siya, wala, ano. Nakakaba po ba yung interview? Oo. Siyempre. Pero, ayan, siyempre masasanay ka rin. If you, Sanay na siya makipag-usap sa, ano, sanay na, different sanay na, nationalities. sanay na ako makipag-usap sa tao eh. Kaya ayun, medyo hindi nakakatakot. Pero nakakaba talaga siya, kahit ganun. Nakakaba talaga siya. Pero kaya mo yun. Basta, beforehand, i-prepare mo na agad yung mga strengths mo. Alam mo yun, basta mag-draft ka na ng mga response sa mga interview questions. Anyway, so, Yeah, I think $10 per hour yun. Tama ba, ano, Angel? $10 per hour. And Tapos, it was 6 hours a day. 6 hours a day, $10 per hour, Monday to Friday. Uh, So, although minsan kung may pinapagawa siya sa weekend, syempre ginagawa ko na rin. Extra money, ayun. So, tapos, yung agreed na yung agreed na mode of payment namin through PayPal. So, usually naman tumatanggap sila ng PayPal na mode of payment. Pero, kung may bank account kayo, maganda na yun. Kasi, pag PayPal kasi may mga may mga fees. Pero okay, okay na rin yan. For me, okay na rin yan. Kasi inaayos ko pa yung bank ko eh. Kaya, ayan. Hindi pala per email. Depends. Kasi depends. Kasi parang project-based na yun. project-based kasi yung per Oo. email eh. Pero Yung per email kasi merong project-based. mga ano, may mga full-time, may mga part-time, ayun. Mm-mm. Yung, Pero syempre yung, pag nagsisimula ka kasi kukunin mo yung ano eh. yung Like part-time. yung first chance mo. Oo. Kung ano man yun. And to be honest, ang gandang first client yan kay Angel eh. Oo. Kasi ewan kung alam nyo guys, yung first client ko actually paid me $300 per month. Like that's that's a fourth of what Angel is earning right now. Sa totoo lang ha. $300 per month, ang liit nun. Diba? Ayan. Ilang email. Actually, hindi lang emails yung pinapagawa sa akin eh.
Pwede ko Oh, ba yun parang wala sabihin naman dito? tayong sinabing email kanina. Oo, Pero hindi. yun, I think halo-halo. So, yun. Halo-halo yung Marami pinapagawa sa akin. marami masusulit yung copywriter. Hindi lang emails yung sinusulat ng isang copywriter. Marami yan. For me, for example, pwede ko ba yun sabihin, Sensei? Pwede ba? Ikaw, sige. Apo. Ang ginagawa ko ngayon is ghostwriting. In the realm of ghostwriting, 'di ba? In the realm na yun of ghostwriting. Kasi nagsusulat ako. Kasi yung pinapagawa sa akin is yung pagsusulat ng blogs, sa mga blog posts. Mahahaba. Mga 3K, 3,000 words, ganun. Mga 3,000 words per blog. Yun yung pinapagawa sa akin. Yun yung ginagawa ko. Hindi na, pero gagawa rin ako ng emails eventually. Pero yun yung main na ginagawa ko at the moment. So, ayan, ghostwriting. Yan. Masaya siya. Marami akong natutunan. Kasi yung mga blogs na ginagawa ko about sa marketing na rin. So, I learn a lot about marketing while I write. So, yan, maganda. Ano pa ba? Any other questions po ba kayo, Sensei? Yes, oo. Apo. So yun, parang na-close si Angel. $10 an hour. Actually, that's not bad. Yeah. Uh, Tsaka, per week, yung bayad ko. Yun yung agree namin. Per week yung bayad ko. So, every Monday binabayaran ako. O kung kumpitin mo siya, nasa ano yan, $300 per week. Yung per month ko dati. Oh, tama nga. 1/5. Less than 200, mga 200 lang. 200 something. Sige, ganun. 200 something, ganun. Ayun. Ganun pa din. That 3,000 words po. Oo. Oo. I use a lot of things to help me write those blogs. Gumagamit ako ng AI. Pero syempre hindi ko pinapasulat sa AI yung buong blog. Pero doon ako, Kulang naman yung AI, guys. Like, you ah, can use it, libre naman. yeah, it's free. Tsaka, alam niyo yun, mas madali kang makakakuha ng information kaysa sa i-Google mo. Tapos, you're gonna go through so many different articles pa. Sa AI, pwede mo naman magtanong ng isang question. Tapos, ano na yun na yung sagot. Nandun na lahat. Pero syempre, hindi ko pinapasulat sa AI yung mga vlogs, guys. Hindi yun ganon. Ako pa rin nagsusulat ng Yeah, vlogs. oo. Yeah, I just grab information and inspiration from AI. Yun. Ayun. So, Yan. next naman, Ano? what were your self-limiting beliefs naman during your journey? During my journey. Ayun, it was a lot of doubt, tsaka imposter syndrome, siyempre. Um, Tsaka time, a lot of time. Ma Sobrang time management is something na I'm still working on today, and it's something that I've always struggled with. Kasi dahil sa lifestyle ko nung nag-i-English tutor ako, dahil dun, sobrang busy ko. So, medyo na-neglect ko na yung studies ko. So, yung naging habit ko is procrastinating and cramming sa studies ko. So, nadala ko yun sa copywriting, unfortunately. So, yun pa rin yung problem ko. Kahit nung naging apprentice ako ni Sensei, yun talaga yung problem ko nun. Procrastination sa I mean, time management. it's a common problem sa totoo lang. It's a common problem. Saka, nagagawa ko pa rin naman. Tsaka, ang problem sa akin, nagagawa ko, as long as magawa ko pa yung task, parang in my mind, okay, kahit nakaram ko yun. Kasi natapos ko pa rin naman. Pero it's not okay, guys. Kailangan ayusin niyo yun. Kailangan kong ayusin yung buhay ko. Kaya, ayun. Yun yung isang, ah, okay. So, ayun. Tapos, ayun, self-limiting beliefs. Ayun, I didn't think I would get hired as a copywriter at first. This is a common doubt ng mga newbies. Yung since wala kang experience, hindi ka na ma-hire. That's not true. Ma-hire ka pa rin kahit wala kang experience. As long as magaling yung pag-pitch mo sa client mo. Kasi dun naman nila makikita kung paano ka magsulat ng copy, kung paano mo kung paano mo ima-market yung sarili mo sa kanila. So, it's not true.
pwede ka pa rin ma-hire kahit wala kang experience. That was kahit wala kang professional experience, so to say. Yun yung isa kong self-limiting belief dati. And another one, ito yung problema. This was one of my bigger problems na kahit si Kevin, natanong niya, ba't ganun pa rin yung problem mo? Kasi feeling ko talaga na na kulang pa yung knowledge ko kahit anong gawin ko. Feeling ko talaga na kahit anong aralin ko, kahit anong basahin ko, kahit anong practice ko, feeling ko kulang na kulang pa rin yung knowledge ko. And that's because it was a bad habit, pero I used to always compare myself to other people. And syempre, dahil kino-compare ko yung sarili ko with other people, nafe-feel ko na parang kulang ako kahit anong gawin ko. So, that was, ayun, comparison, and ayun, dahil dun na-feel ko na parang kulang na kulang pa ako. Kaya walang mag-ha-hire sa akin. Kaya I need to study more instead of applying. Paano ako matatanggap kung di ako mag-apply, kung puro ako study, 'di ba? So, Paano ka magkaka-experience kung oo, ano hindi ka ang pa makuha? makaka-experience, 'di ba? Paano ako makaka-experience kung puro ako aral ng aral, walang apply, di Yeah. man lang ako mag-try na mag-apply sa mga job posts. Kasi So, yun. magugulat kayo, mabibigyan kayo ng chance eh. Parang, Mm. you just have to look for that one client that will give you a chance as a first Mm. timer. Parang, yun. After that, mas smooth sailing na siya kasi, yun, mas may confidence na kayo, mas may portfolio kayo, di ba? Mm. Ganun lang yan. Yeah, you just need to start. The worst thing you can do is to not do anything at all. Di ko Yeah, na alam, I di ko agree. na alam kung saan ko yan nakuha. Pero yun. So how about Ayan, yung external struggles mo, Angel? Kamusta yun? external struggles. Actually, nasabi ko yan kanina eh. Yung time management. Yun. That's one of my bigger external struggles, time management. And that also ties into yung sleep problems ko. Kasi nga, dahil nga dun sa lifestyle ko, nung nagtuturo pa ako ng English, hanggang ngayon, hindi ko pa naayos yung sleep schedule ko. Kaya nga gising ako ng 2 AM, di ba? Kaya nga gising ako nung minessage ako ng client na yun. Kasi, ayun, I have di naman sobrang severe, pero insomnia, you know? So, that's one thing that has brought me a lot of problems. Especially nung apprentice ako ni Sensei. Kasi Bakit? minsan, Hindi ko nga kasi min, hindi mo napansin. Buti hindi mo napansin. may Pero problem. ayun. Hindi ko napansin. Buti, buti hindi mo, maganda yun. Pero, ayun, kasi, yung time na I should be spending working on Sensei's assignments, parang, kasi syempre I can't stay awake in the afternoon dahil nga dun. Dahil wala akong tulog sa gabi. Kaya, syempre kailangan ko matulog sa hapon. E di, yung time ko na lang na gawin yung assignment ni Sensei is gabi. Is gabing-gabi. So, Ay, e okay di, lang no? Kung kailan, well, yun din yung maganda as a copywriter, no? Para yeah. hindi siya like a VA na time-bound ka talaga, even with clients. Diba? Kasi most VAs require ka na, you know, like sa time zone talaga nila. Most of the time, pag copywriter, like output-based siya. So, mas flexible siya usually. Mm-mm. So, kunyari, VAs. Kaya, okay lang siya for Sensei. Pero para sa akin, hindi. Kaya, ayos, That's ayusin ko exactly. pa yun. Well, Ayusin ko pa yun. Yeah. Yan din po yung naisip ko. Parang, ang layo ng skills. Oo. Wag mo yan iisipin. Wag mong iisipin yung iba. Like, focus ka lang sa sarili mo. Like, nag-send ka focus. ba daw ng samples or portfolio dun sa client na mo sa'yo? No, konti. Yung mga pinagawa sa akin ni Sensei. Yung mga Yeah, pinagawa, marami nagawa sa nila nung pinagawa sa akin ni Sensei. apprenticeship. Yung mga kung nandito yung mga nag 7-day challenge nung batch 5. Batch 5 Yeah, ba yun? that's right. Batch 5. Yung ibang emails na natanggap niyo, ako yung nagsulat. Yeah, actually, Ako yung nagsulat ng ibang emails doon. Mga 6 emails. Yan. Ako yung nagsulat. di ba? So,
Ayan, yun yung mga nabigay ko sa client na yun. Tapos okey naman, ayan. Yeah. So what would be the the lessons? What would be the three lessons you'll teach to your younger self, Angel? Ah, ang dami, yung younger self ko kasi medyo ano, Medyo young. medyo medyo young kaya medyo wala pa siyang alam. Pero siguro yung main, yan, focus ka sa sarili mo. Wag mo nang iisipin yung iba, wag mo nang i-try na i-compare yung sarili mo sa iba. Ano, may magandang quote ako na nakita recently, eh. Don't compare your day 1 to someone else's day 100, you know? Like, Sure. kasi 'di mo alam yung tao na yun, ilang years na pala siya nagpa-practice ng copywriting. Tapos iko-compare mo yung sarili mo sa kanya, eh, ikaw first year mo pa lang or first month, 'di ba? So, parang ang weird na i-compare mo yung sarili mo sa kanila. So, 'wag mo yung gawin. Your journey is your own, and you travel at you go through your journey at your own pace, you know? So, dun ka na lang mag-focus. Yung mga yung mga milestones niyo, 'wag niyong, don't underestimate your milestones. Kung may kahit ano, kahit yung first time mong nalaman, alam na ng iba, okey lang. Kasi first time mo yun, eh. So, now you know. So, you celebrate that. So, ayan. Always celebrate your wins. Anyways, ano yung ituturo ko sa younger self ko? Ayun. One thing I'll teach my younger self, especially myself in 2019 to 2020, although hindi naman ako gano'n ka-young nun, pero invest in yourself. Investing in although medyo nakakalula siya at first kasi you're going to spend actual money on learning something, and baka ma-feel mo na baka di ka worth it or baka masayang mo lang yung pera dahil di mo di ka mag-i-improve, gano'n. Pero as long as you believe, ay, as long as you believe, corny. Pero as long as you focus on your personal development, then it's okay if it costs money. It's okay if it costs a little bit of money. Because you're worth the investment. You're worth pouring time into. Like, and you won't the only time that you'll fail yourself is if you don't do anything. Kaya if you need to invest in yourself to improve yourself, edi basta mag-i-improve. Basta mag-i-improve ka. Kaya mo naman yun, eh. Iniisip mo lang na hindi mo yun kaya, pero kaya mo yun. Gaslighter, eh, pero hindi. Kaya mo talaga yun. Kaya mo talaga yun. Kaya mo talaga yun. Kahit gina-gaslight ka lang ng sarili mo na hindi mo kaya, pero i-gaslight mo lang ulit yung sarili mo na kaya mo siya. Like, fight fire with fire, you know? Ganon. Yeah. Tapos ano, the next thing that I would teach myself, actually, it also ties into that. Never underestimate yourself. Kasi di mo talaga alam kung anong kaya mong gawin until you actually do it. You know, until you actually try to do it. Although, di mo pa siya nagagawa. Pero malay mo, magaling ka pala. Di ba? So, never underestimate your capabilities, and don't compare your progress with somebody else's. Nasabi ko na yun. We all move through life at our own pace and get to where we need to be in our own time. You know, so ayan, take your time. Take your time. Don't feel like you need to rush. Yeah, I mean, siguro marami rin nape-pressure dito kasi sometimes nakikita nila nangyari sa sa slide Uh, ko na may students ako after 30 days, no. Ay, yun yung na-feel ko eh. Pero guys, after 3 months, pero ganyan-ganyan. guys, it Pero took me, Pero guys, it took me a year, ha? For some people, it can take longer. It can be faster, syempre. Depende na yan sa'yo. Pero for me, personally, it took me a year. Maybe for some other people, it took more than a year. Maybe from some other people, it took less than that. Pero what matters is that it's your pace. It's how you did it. And what matters is that you made it, no matter how long it took you. Kaya, focus ka na lang. true. Focus
focus ka na lang sa sarili mo. Wag mo nang isipin yung mga ganun. And take your time. Take your time. Ganun. Um, and then, ayun, celebrate your small achievements. Kahit gaano kaliit, just celebrate them. Make yourself feel good. Kasi, kasi hindi masaya yung pag-aaral pag ano, pag wala, nag-aaral ka lang, nakafocus ka lang. Tapos di mo man lang ma-celebrate na ano, na, uy, alam ko na to. Uy, I know this na. I can write this na, you know? So, yeah, i-celebrate na yun. Yeah, Tapos, kasi pansin ko din sa sa maraming newbies actually is that mm, gusto niyo agad malaking win agad. mm, Parang hindi napapansin yung mga smaller milestone steps. Tapos syempre, nade-demotivate kayo kasi hindi na-feel yung progress, gano'n. Diba? Kasi yun, sa lahat ng mentees ko actually, sinasabi ko na parang you have to appreciate the smaller wins, ganyan. Kasi, to be honest, every rejection, every time na ni-reject ka ng ng client, that is actually moving you forward. Kasi parang you're one step closer to closing your first client. Parang ganun, every rejection. mm, Di- totoo Hindi yun. expect namin Yeah. na first You step, won't, client ka na. yeah. Unless you're one of Sensei's success stories na dating-dati pa niyang ginagamit. Pero ayun. Kasi yung iba naman, well, yung most kasi doon, di Mm, ba? Kunyari, while I was helping them, literal na doon lang sila nakafocus. Like, wala silang full-time job, kaka-resign lang nila. Tapos, everyday ko sila tinutulungan. Ganun. So, parang, like, how can you fail? oo Kung nga. yun lang yung, yung focus mo every single day. Pero, syempre, most of you guys, di ba, parang, you spend 8 hours to 9 hours, maybe 10 hours a day sa work, school, Tapos, di ba? school, So, college, you know, yun, yeah. parang iba-iba yung situations ng mga tao. Mm. Kaya, ayun, just don't compare yourself to other people. Yeah. Hindi ka mananalo dyan. Hindi ka mananalo sa ganyan. Hindi ka mamotivate sa ganyan. Kaya, ayun, that's the reason why. Yun yung reason kung ba't di ako na-hire after ng 7-day challenge. Kasi puro ganun yung ginawa ko. Ayun. That was my mistake. Siguro kung ganito na yung mindset ko nun, siguro na-hire na ako ng mas maaga. Pero who knows, baka hindi rin. Either way, it's my journey. It took me a year. So, ganun talaga siya. Yeah. Mm. I mean kung napanood niyo yung isa sa mga isa sa mga previous Kaizens, di ba? Si Joel, hindi ko sure kung napanood mo yung Angel. Sa kanya, it took him 80 plus rejections Ay, to, opo, nakita ko yan. Nakita ko yeah, yan. di ba? Tapos syempre, nakafocus talaga siya literal na araw-araw. Kasi, yun nga, na-lay off siya. Yun yung joke namin, parang siya involuntary na Voluntary na na-focus. like forced siya. Forced Forced. to do it kasi wala, na-lay off siya eh. Ano Pero na eh, yun na eh. iba-iba yung situation natin guys eh. Diba? Okay. Wait lang, may nagtatanong kung paano ma-search yung profile ko sa OLG. Try nyo yung link na to kasi mahirap talaga mag-search ng profile sa Hindi ka OLG. na search sa OLG. Pero pwede mo din tingnan yung LinkedIn na lang ni ni Pero AJ. try nyo yan. Kung gagana yan. Profile ko yan. Anyways, Ang fear ko po, honestly, after the 7-day challenge is what now? Where to start? Ayan. So, Moana. Moana. Ayun. ah, Ayun. Actually, ay pangalan talaga mo, Ana. Akala ko nag-reference na sa Moana Sensei. talaga. Ayan. Moana. Try mo, Moana. Ana. May kwe. May kwe. May. Wag mo unahan. Like, suggestion ko step by step. Ganun. Kasi, alam mo yun, after the 7-day challenge, sa totoo lang, marami kang resources na makukuha. And then, nandiyan pa yung dojo, ganun. Like, you just have to start muna with the first step. And then, yung pag-tackle mo ng problems, head on, pag nandyan na siya. Hindi yung pag nandun pa siya sa malayo, di ba? So, you have to, right now, problem mo is, like, wala ka pang Excited? knowledge or hindi mo pa na-aral yung copywriting. So, you can start with, Ah, di you ba? can start with that. Like, focusing on
the 7-day challenge. Yeah. Ganun. And then Yeah. after nun, like, yun naman yung next na problemahin mo, for example. Mm. Tapos, anyways, yung last yung last na ituturo ko sa younger self ko is to ask for help. Kasi, ayun, dati pa akong very independent person. Dahil nga, single mom yung mom ko. So, palagi siyang nasa trabaho. Usually, ako lang talaga yung nasa bahay. And I learned to do a lot of things by myself. Pero syempre, Ako nga dependent pa pala rin ako sa reader ka. Kasi Oh, kung ako din, kung alas, magbabasa na lang ako eh. Wala diba? akong- Parang feeling ko, parang hindi ko, baka pwedeng ako na lang matutunan ko. Parang pwede ko naman isolo, i-DIY yung pag-learn ng copywriting. Sensei. Pero hindi. Um, Yeah, usually mahirap mag-DIY. yeah, Parang, mahirap siya kasi wala kang, ayun nga, yung problem is mo na di mo alam kung saan ka mag-start or kung anong gagawin mo. Kasi wala kang guidance. And it's okay to ask for help when you feel that way. Like, kung hindi man kay sensei, sa mga other copy ninjas na nandito, pwede mo silang tanungin. Or pwede ka magtanong sa page kung ng advice. Ganun. It's for help. It's not a bad thing and it's not something to be ashamed of. Even though yun yung mindset ko dati. Pero, yun. And it's how you grow, asking for help. Kasi paano mo malalaman kung hindi ka magtatanong? Paano ka matututo? Diba? So, ayun. Kaya nga ako na-hire sa job ko ngayon na $10 per hour is because I enrolled in Sensei 7-day challenge. I asked for help. And then, ayun, naging apprentice ako. Ayun, ayun. Kaya, exactly. kaya, kaya nangyari lahat ng to kasi I decided to seek help from Sensei 7-day challenge. And ayun, oh my God, nandito siya. Hi! Nandito yung pinsan ko. Oh my God, Hi, hello! cousin Ricky. Oh my gosh, hi! Heart, heart. Ayan. Grabe, no? 1 hour 38 minutes na tayo. Grabe. Alas! Totoo lang, webinar to ni Angel eh. Actually, I'm nag-coach sorry. din ako na parang nakakasabay ka sa akin. Usually, pagod na yung mga guests ng 30 minutes. Sorry Binubuli po. ko na lang. pero okay. That's actually interesting. Sorry. Sorry guys, ang tagal ko Parang, na pala dito. parang kaya mo din. Kahit umalis ako, salita ka pa din, which is actually good. Okay. Hala, oh my gosh, baka maging future Sensei Angel ako. Charot, joke lang, hindi, ayoko. Alam mo. Ayun, saan po ako sa Santa Rosa? Ano no? Ano ka ba sabihin? Golden City? Alam niyo ba yun? Ayun. Naging 8 DCC. Huh. Ayun. So ayun, yeah, hopefully marami kang tutunan dito sa episode ni Angel. So let's thank our special guest. First time ko po marinig si Angel na sobrang daming Ano sinabi. ba? Kaso hindi pala niya normal to, di ba? Hindi ako Galing mo, normally parang ganun. parang dadanang siya ng dadanang 1 hour 30 minutes. Hindi ako nakakasingit masyado eh. Pero compared sa ibang episode, webinar ni Angel to, guys. Webinar ni Angel to. In fairness, alam mo yun. Ala. Kasi ako, natutunan ko lang maging madaldal sa mga live sa Zoom. Mga ano ata, 2019 na eh. Nag-practice pa akong 2 taon eh. Baka 2020 eh. So yeah, sana marami kayong tutunan guys dito sa episode ni Angel. Ang dami na share, na wisdom, 'di Ang ba? dami ko pong, Experience kahit ang dami kahit kong nasabi. 20 pa lang siya or turning 21. So, yeah, mag-happy birthday na rin kayo, mag-advance happy birthday kayo kay Angel because magbe-birthday na siya on the 20th sa Saturday, 'di ba? And sana masaya yung birthday mo sa Saturday, Angel. Lalo na Mm, siguro Thank you. kakaswerte mo lang noon. Hindi. Sa Monday pa po yung sweldo ko. Monday, every Monday yung sweldo mo. Opo, yan. Kahit Thank na. you, guys. Thank you. Yan. Thank you. So thank you for Um, watching today, guys. Ikaw, Angel, may mga final words ka ba sa ating mga viewers? ano, May gusto ka bang i-shout parang, out, i-plug? parang ang dami kong segue this Kaizen na. So, sorry kung medyo napa Hindi, okay lang, haba yung nag-enjoy nga kwento ko. sila.
Salary reveal? Hindi ba reveal natin yung salary Yung kanina? sinabi gawin mo yung math, $10 an hour, 6 hours a week, 6 hours every day, Monday to Friday. Do the math, kaya niyo yan. Oo, yun. Ayun, Well, ayan, nasa ayoko title naman siya. oo. 80K, grabe naman sa 80K. Di pa naman, guys, di pa naman Manifesting gano'n. na lang daw. Manifesting, Ikaw, ayan. may Ayan final yun, words ka ba, Angel? ayan. 'Wag kayong matakot maging delusional. Yun yung message ko nun sa ano, sa apprentice Facebook post ko, something. Ayan. Ah, Wag kayong matakot maging delusional kasi kung hindi ako naging delusional, hindi ako magiging apprentice ni Sensei and hindi ako mag-a-appear sa episode na 'to. So, don't actually. be af yeah, so don't be afraid to just try and just do your best. Kaya niyo yan. So, Yeah, ayun. may Optimism, natutunan yan. din ako actually. Eh. Ay, talaga po? Yung natutunan ko, ituloy ko na ulit yung TikTok ko kasi apparently, Aba, ang dami pa, ang dami pa lang nagbabagong buhay. opo. Nasa TikTok efforts ko before na na-stop La for lalo na for mga ka-age ko po, mga Gen Z. Sa TikTok niyo po talaga sila ma-reach, honestly. So, Actually, matatanda na yung mga Gen Z eh. Parang mga hindi ka-age na ko sila po. below 20. Opo, mga legal na po yan kaya, Oo nga eh. Grabe. So yun guys, yeah, thank you for joining us today. So kung hindi pa kayo nakasali guys, again, sali kayo sa 7-day copywriting challenge. Ano yun, dito nag-start si Angel. Dito lang na 7 days, you will be learning copywriting. May activities tayo, may exercises, may pa-contest pa. And ito yung last batch. Magsa-start siya next week sa Monday. Last batch na may live sessions. So, kung hindi nyo alam, lugi ako actually dyan. Ginagawa ko lang yan para dumami yung matulungan ko at least on a basic level sa copywriting. saka para sa Because, coffee. yeah, para sa kape lang. Kasi yun nga, even right now, wala akong kape ngayon. Bumili pa ako sa labas, ayun, magastos. Kailangan ko na, may props eh. No? Pero to. Naubusan ako ng kape dyan. Yan, hindi yun lie. And yun, 297 pesos lang siya. Yan, if you join until Friday. So yun guys, have a good night. Thank you for your time again. And pwede nyo panoorin yung replay uh, sa group. Thanks guys. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye. Bye.